morning again sa lahat. Tayo po ay mag-aaral ng topic nating about codes in the Bible. Ano po, itong mga last Sunday we took up ito pong jot and tittle in the scripture. Sabi ng Panginoon na not one jot nor one tittle shall pass from the law till all be fulfilled. Pag-aralan natin last Sunday that jot is one character in the Hebrew alphabet, and tittle is just like a tail of a letter, ano po, that connotes a big amount of meaning. At napag-aral natin last Sunday, huwag na natin balikan yung mga particulars na napag-aral na last Sunday, but you can go to our YouTube channel at review ito pong jot and tittle. Nalaman natin that every letter in the Hebrew alphabet has a meaning last Sunday. Ngayong umaga, patuloy natin pag-aralan yung the same avenue, but this time we will study itong tinatawag na codes. Ano po? Codes in the Bible. Ano po? Ano ba itong tinatawag na codes in the Bible? As it is written dito po sa Psalm number 40 verse number 7. Ano po? Na binabanggit diyan, ano po, sa Psalm number 40 verse number 7. Nakakita naman ito ng mga nasa online natin, ano po. But anyway, yung mga particulars natin po, pupuntahan natin maya-maya. But Psalm number 40 verse number 7 says, Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me. Ang sabi ng ating Panginoon sa Psalm 40 verse number 7. Ano po? Kita niyo sa mga naka-online ay makikita niyo diyan yung verse natin sa bandang taas, sa may bandang kaliwa. Ano po? Okay, na binabanggit po diyan that the whole volume of the book contains particulars about or hints or codes about the Lord Jesus Christ. Yan ang papag-aralan natin ngayong umaga. Codes in the Bible. Bakit kinakailangan pag-aralan natin? Dahil codes in the Bible is the very signature of God. Ito yung pinakapirma ng Panginoon na nagsasabi na ang kanyang aklat nga ay nagmula sa Kanya. Ang Bible ay galing sa Panginoon. Salita ng Panginoon diyan dahil nandito yung kanyang pirma. Papag-aralan natin yung kanyang signature dito na tinatawag na codes in the Bible. Na po, dahil ang salita ng Panginoon po ay naglalaman ng maraming forma or klase ng pananalita. Sa wikang English, yan ay figures of speech. Okay? Figures of speech in the Bible, marami. Maliban po sa mga tuwirang salita, sa direct declaration ng salita ng Panginoon, malalaman ho natin na throughout the Bible, there are codes that needed to be studied dahil ito po ay katunayan na ang Biblia nga ay salita ng Panginoon. So we are going to study the codes in the Bible. Ito po yung mga salita, parte sa Biblia na hindi mo makikita sa unang basa mo pa lamang. Pero pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, makikita mo ito. Ito yung pinakapirma ng Panginoon sa Biblia. Kaya mahalaga ito dahil dapat natin malaman ito dahil para alam natin ipagtanggol ang salita ng Panginoon in a scientific way. Ano po? Okay? Dahil the most scientific literature when it comes to religion is the Bible. Yan ang mapapag-aralan natin maya-maya, mga kapatid. Ano ho? Okay? Hindi lang mga tuwirang salita ito. These are not just plain ordinary declaration. Hindi lang ito deklarasyon ng Panginoon. Hindi niya lang sinabi na ang Biblia ay kanyang salita at naglagay pa siya ng pirma po dito. So malalaman ho natin 'yan, ano ho.
Ano ba yung pirma ng Panginoon sa Bible? Saan natin makikita? Kasi pag hindi mo pag-aralan talaga ito, hindi mo makikita. Ano po? Ang sabi nga dyan sa Psalm 40 verse number 7, the volume of the book is written of me. Sabi ng Panginoon, yung kabuuan ng salita ng Panginoon ay isinulat ko, sabi niya. Ano po? Okay? So, titingnan ho natin yan. The volume of the book is written of me. Sabi dyan, ano ho? Okay? So, yan ang sinasabi ni David sa, tingnan nga natin para makita yung mga nasa kasamaan natin dito sa bahay, sa Psalm number 40. Saan ba yung Psalm? Psalm na ba ito? 40. 40. Verse number 7, ayan, okay? Makikita naman yung naka-online pero yung nasa face-to-face, hindi nila nakikita ito. So ayan. Psalm 40, verse number 7. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Sabi ng Panginoon dyan, ano po, okay? Ang kabuuan ng salita ng Panginoon ay galing sa Kanya. Ano, makikita natin yung Kanyang signature ngayong umaga. Sabi ko nga, ang Bible ay naglalaman ng iba't ibang figures of speech. Nandyan ang tinatawag na types, prototypes. Nandyan ang mga sa itong buong aklat ng Psalms na sinulat ni David, ang style figure of speech na ginagamit diyan ni David is parallelism, tinatawag Hebrew parallelism, ano, poetic form ng Hebrew, the book of Psalms. So dapat may background kayo diyan para malaman nyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Panginoon, kasi ang dami nagkakamali, nagtuturo ngayon dahil hindi nila alam, pinapag-aralan itong mahalagang bagay na binabanggit natin, ano po. Okay? Halimbawa naman, ito binabanggit ng Panginoon sa New Testament, pag sinabi ng Panginoon na I am the door. Okay? O I am the door, or I am the bread of life, or I am the water, living water. Oh, hindi po literal ho 'yon. That is a figure of speech. Ano? Mga pananalita na meron pong patalinghaga. So, maintindihan natin, hindi mo pwedeng interpret 'yun na literal dahil mali na ang ibig sabihin noon pag literal interpretation. Binibiro mo, sasabihin mo, nung sinabi ng Panginoon ay ako ay pintuan. O ibig sabihin, at tingin mo sa Panginoon, pintuan na. Oh, hindi pwede 'yon, ano ho. Hindi pwede. Pag sinabi ni David na the Lord is my rock, oh, bato daw ang Panginoon. O ibig sabihin ang Panginoon bato? Hindi 'yon ang ibig sabihin no pag so hindi mo, you do not take literal verses in the Bible unless spoken otherwise, ano ho. Okay? Primarily, you take the Bible literally unless spoken otherwise. Yun ang rule dyan, ano ho. Okay, when you read the Bible, you interpret literally, maliban na lamang kung hindi literal yung pagkasabi. Tulad nga dyan, yung sinabi ng Panginoon sa Psalms na I will hide under His wings, sabi niya. So, ang Panginoon daw may pakpak. So, hindi pwede yun. Ang Diyos may pakpak. Saan niya gagamitin yung pakpak niya? Ang pakpak ay nagagamit lang kung may hangin. Wala namang hangin sa langit. So, figures of speech yan. So, ayon sa mga Bible scholars, sa mga nag-aaral ng seryoso sa salita ng Panginoon, dapat malaman ito, mga kapatid, ano? Dahil sa pag-aaral natin, there are more than 200 figures of speech in the Bible. Okay? Hindi lang parable, hindi lang types, hindi lang symbols, hindi lang ano to? Ano to?
nakalimutan ko na yung ibang term dyan. But there are more than 200 figures of speech in the Bible. Ano po? So, kung hindi mo malalaman diyan, mali ang pagkaintindi, mali ang pagbasa mo sa Bible. Kaya maraming tao na nagbabasa sa Bible, nagtuturo ng mali dahil mali yung pagkakaintindi nila sa salita ng Panginoon. They have forgotten to study the codes in the Bible. Yan ang papag-aralan natin ngayong umaga. Codes in the Bible, mahalaga. Ano ho? Again, David says in Psalm 40 verse number 7, I come in the volume of the book, it is written, ano yan? In the book, it is written of me. So, ang buong, sabihin natin, 66 books of the Bible ay meron pong signature ang Panginoon dyan. Saan natin makikita yung signature ng Panginoon sa Bible? Ito po, makikita natin ngayong umaga. Okay, so simulan natin. May mga verses na pupuntahan tayo, pero unahin natin itong, ano ito? Itong Genesis. Asan ba yung Genesis chapter 1? Ano ba yung Genesis chapter 1? Ito ba yun? Let's go to Genesis. Punta natin itong Genesis chapter 1. Tingnan nyo, ano po? Okay, sa Genesis chapter 1, naka-share screen ba tayo sa Messenger? Okay, Genesis chapter 1, makikita natin. Alam naman natin, pag-aralan natin ito, ano ho? Okay. Ang sabi diyan, sabi sa Genesis chapter 1, this is written in English at saka Hebrew. Kung mapapansin, kung titingnan niyo sa screen niyo sa taas, yung English, nasa baba yung Hebrew, ano ho? Ang English ay nagsusulat tayo mula kaliwa papuntang kanan. Pero ang Hebrew, pag nagsusulat sila mula kanan papuntang kaliwa. Okay, so kalimutan niya. So Genesis 1 verse 1, sabi diyan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay. Now, napag-aralan natin nakaraang linggo na itong mga ayan yung tinatawag na jot and tittle, ano yung mga tittle, yung mga quit, yung maliliit na forma ng Hebrew alphabet, ano ho, ayan ang jot, ayan ang tittle, ano ho, okay? Tittle. Okay, yan. So, Genesis 1 verse 1, ano po, makikita natin, ito po yung signature ng Panginoon, codes in the Bible written in the number in Genesis chapter 1, the very first verse of the Bible. Ang sabi diyan, ano ho? Okay, pero napag-aralan natin last Sunday na every letter in the Hebrew may salita. Halimbawa yung Aleph. Okay, nalaman natin na mayroong tatlo pala meaning noon, ano? At saka yung Tau, ano? Okay, last letter of the Hebrew alphabet, yung Aleph at saka yung Bet. Pag sinabi mo yung Aleph at saka yung Bet in Hebrew, ano yan, ano to? Sinasabi natin, the Father, the strong one, kasi yung Bet is the Hebrew for house. So pag dinagdag mo yung Aleph at saka Bet, yung Aleph kasi the strong or the leader, okay? So yung Aleph leader, yung Bet is house. So pag pinagdugtong mo yung Aleph at saka Bet in Hebrew, A and B, okay? Yan ang tinatawag na the leader of the house. Okay? Dalawang letra pa lang 'yan, dami na ibig sabihin, di ba? Lalo na pagka dinagdagan mo ng he. Okay, yung he, yung letter H ng Hebrew, he. Pagka nilagay mo yung he, kaya ang mga Hebrew pag nagsasalita, pinopronounce yung letter H lagi. Parang dumadahak na gano'n. Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon na God breath upon His nostril, the breath of life. He. Okay? Yung he sa Hebrew, it denotes a window, a spirit, a wind, source of life, yung he, yung H.
So pag dinagdag mo yung H, yung he sa gitna ng Aleph at saka ng Bet, okay? Ang bigkas nun, AHB sa English, walang bigkas, di ba? Pero sa Hebrew, yun ay Ahab. Ahab. Okay? AHB, Ahab or Ahab. Kilala nyo naman si Ahab sa Old Testament. Ahab is the Hebrew word for love. Okay? So, sandaling pag-aaral lang. Hindi yan papag-aaral, hindi yung alphabet pag-aaralan natin ngayon. Papag-aaralan natin itong 22 letters of the Hebrew alphabet. Meron pong tinatawag na both Hebrew and Greek. Meron pong in their alphabet, meron po silang tinatawag na numerical value. Yung letter A, merong katapat na numbers. Okay? Ganon din sa Greek. Yung alpha nila, merong katapat na numbers. Okay? So, yan yung rule ano po na nalaman natin ano, okay? Ngayon, dito sa Genesis 1:1, knowing that, tingnan natin, the number of letters sa Genesis 1:1, kung ilan ang letter diyan, uh, hindi na natin kukumputin ngayon dahil mahabang computation yan ano, pagka shortcut ko na lamang ano. Kasi kung gusto nyong i-check o malaman kung ano ang sinasabi ko ay tama o mali, check nyo ano po. Huwag nyo lang pakinggan yung sinasabi ko, check nyo para hindi kayong madaya. Okay? Maraming tao pakinig na lang ng pakinig, hindi sila nag-aaral, nadadaya tuloy sila. Ano po? Okay, ito po yung hindi pinapag-aralan ng karamihan, halos lahat ng mga pastor, ano po, hindi nila pinapag-aralan ito dahil tinatamad sila. Kasi mahabang pag-aaral ito eh. Diligent study dapat ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa Psalm 40 verse number 7, the volume of the book is written of me, sabi ng Panginoon. May mga salita ng Panginoon na tuwirang mensahe, meron ding mga mensahe ng Panginoon na sikretong nakalagay sa Bible. Ano ho? Okay, nalaman natin ito nung nakaraang linggo, di ba? Yung Genesis 1:1, yung between God, merong Hebrew letter doon na hindi nakatranslate sa English. Kung maalala nyo, ano, punta nyo yung jot and tittle sa YouTube channel natin, marireview nyo po. But anyway, itong number of letters in the Hebrew of Genesis 1:1, okay? Bibilang nyo times yung product ng mga letters. Ibig sabihin na yung may mga numerical value yan, i-add nyo, okay? Tapos i-multiply nyo sa number of letters. Genesis 1:1. Divided by yung number of words sa Genesis 1:1 times the product of the words. Okay? Ito ay scientific study, ito ay mathematical study of the Bible ha. Kaya ang sinasabi ko, ang Bible is the most scientific book. Any religious book ay wala po nito. Ito po yung signature ng Panginoon sa Bible. Wala ito sa ibang aklat ng mga relihiyon. Only in the Bible. Ano po? Check nyo dahil magugulat kayo. Nandyan ang pirma ng Panginoon. Kaya lumalakas ang pananampalataya natin sa salita ng Panginoon dahil dito sa pagpapaliwanag po nito. Codes in the Bible. So kung ginawa nyo yung process na ito, ang resulta niyan is 3.1416. Okay? Pagka engineer ka, 16 yan. Pero pag ibang field, ginagawang 15. Okay? So 3.1415 or 16, yan po yung value ng sa mathematics na pi. Okay? In Genesis 1, ano yung pi? Okay? Yung pi sa mathematics, yan po yung relationship ng radius ng circle to its circumference. Ano ho? Okay? Mahirap i-Tagalog yun, paliwanag. Pero sa mga nag-aaral sa kolehiyo,
kung naghahalongkat ka ng katunayan na ang Biblia ay salita ng Panginoon, ito yon. Ano po? Walang ibang aklat na meron nito. Ito lang ang salita ng Panginoon. So, Genesis 1:1 gave us yung value ng pi 3.1415 ano po or 16 ano po. Okay? Pangalawa, punta tayo sa John 1:1. Asan yung John 1:1? John 1:1. John 1:1 ba ito? Ito? John sa very first verse naman sa New Testament, okay? Ha? Bakit? Very first verse of the New Testament. Ito naman John 1:1, ano po? Kanina Genesis 1:1. Ito naman John 1:1, ano po? Ano sabi sa John 1:1? The same process. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same thing sa Hebrew. I'm sorry. The same thing sa Greek. Ano ho? Okay? Ganun din. The number of letters times the product of the letters divided by the number of words times the product of the words is equivalent to 2.7183. Ito po yung value ng logarithm na e na tinatawag. Okay? Logarithm e. Okay? Genesis 1:1 point us to pi. And John 1:1 point us to logarithm e. Okay? So dito makikita natin the very first verses of the Bible both in the Old and the New ay meron pong mathematical value. Okay? Sasabihin mo ito ay we cannot say this is a coincidence. Ano ho? Hindi po coincidence yan. That is a signature from the deity. Ano po? Okay? And by the way, itong pi and e, ito po ay constant sa mathematics, hindi nababago yan. Ano po? Okay? Nalaman natin ano ba itong mga value ng logarithm at saka pi. Ano ho? Asan na ba yung ano ito? John 1:1. John 1:1. Ito? Ito makikita natin yung short history po nito. Ano po mga kapatid? Okay? Pakinggan natin po. Ito ay scientific study of the Bible. Para hindi lang tayo ibang area pinapag-aralan natin. Ano ho? Ito po yung inimbento ni John Napier. Ano ho? Okay? Siya nag-imbento ng logarithm. Ano po? Nandyan yung letter E. Pagdating sa electrical engineering, ginagamit din yung E. Sa advanced mathematics, nandyan din yung cosine and sine, equivalent niyan sa E. Okay? Sa distribution process o sa prime numbers, nandyan din yung E. So, approximate yan yung E, ang value niya 2.71 blah blah blah. Ayan, ano po, makita natin ano. So, sino po yan po yung mga tinatawag na codes in the Bible carrying the signature of the Lord. Ano po? Okay, so dito, ano ito? Punta tayo sa binasa natin kanina, no? Sa binasa natin kanina yung nakita na natin ito. Saka ito. Punta natin yung binasa natin sa Bible reading sa Numbers chapter 2. Okay? Sa Numbers chapter 2, makikita natin ano. Ito po yung kung titingnan niyo yung sa screen niyo, ayan. Sa Numbers chapter 2, ito po yung kampo ng mga Israelites when they came out from Egypt. Ganito ang position nila, ano ho. Yung pinakagitna, ayan yung mga Levites, ano ho, yung mga Levites. Nandito si
Nandito ang mga bahay ni Moses and the priest. Okay, na yung mga values diyan kung titingnan naka-online nila ano ho, okay? So nandiyan yung mga iba't ibang tribo nasa gitna sila. Opo. Okay, maliwanag. Ito yung overview ng ano ito? Ano ito? Number 1. Ito. Overview ng Numbers chapter 2. Nandito rin yung signature ng Panginoon ano po. Okay. Habang naglalakbay uh, habang naglalakbay sila ano habang naglalakbay sila sa disyerto paggaling nila sa Egypt kasi it is written diyan okay na every part of the Bible is written about the Lord ano nakita natin last Sunday yung Genesis chapter 5 nandun din ang Panginoon di ba yung tinatawag na funeral chapter sa Bible pero nandoon din ang Old Testament form ng John 3:16. Okay, ito yung summary ng Numbers kasi mahaba ito. Bigyan na lang natin ng summary. Tingnan niyo yung picture natin. Yung bawat mga tribo, they are divided into four. Okay, divided into four. Ano po? Okay, the first group, Judah. Second group, leader si Ephraim, si Reuben, and then Dan, yung pang-apat. Ang mga tao sa Judah, 186,400. Yung nasa Ephraim, 108,100. 151,450. Yung iba, yung tribe ni Dan, 157,600. Okay? So, yan yung camp. Yung 12 tribes of the nation of Israel, they are divided into four. Bakit they are divided into four? Kasi nung naglalakbay sila sa disyerto, ganito ang sabi ng Panginoon, pag kayo ay matutulog sa disyerto, ganito ang itsura ninyo. Ganito ang posisyon ng bahay ninyo, sabi ng Panginoon. Ano po? Okay? O yan. The tabernacle nasa gitna. Okay? Yung bahay ng Panginoon nasa gitna. Bakit nasa gitna? Para lahat ng tao ay malapit sa tabernacle ng Panginoon. Ibig sabihin yan, kahit saan parte ka sa kampo ng Israel, malapit ka sa bahay ng Panginoon. Yan, ano ang lesson natin dyan? Ang lesson dyan, kahit saan man kayong lugar sa mundo, dapat ugalin ng tunay na Kristiyano, paglinggo, sasamba sa Panginoon. Sabi dyan, okay? Kaya ang templo ng Panginoon nasa gitna ng mga tao. Malapit sa lahat. Okay? Yan ang tinatawag na seeking first the kingdom of God. Okay, pagka-araw ng linggo, pumunta ka sa templo, sasamba ka sa Panginoon, ano po. So, in the east, sino nakatira sa east? Sino nakatira sa east? Ha? Saan na ba yung east? Ito. Okay, ayan. Walang nakatira sa southeast, southwest. Walang nakatira sa northwest. Walang nakatira sa northeast, walang nakatira sa southeast. Okay? Ang bansang Israel ay nakapaikot sa templo ng Panginoon in a form of a titingnan nyo, cross, di ba? Okay? I-magnify natin ito yung nakita ni Balaam nung kinurse niya ang Israel, okay. Ito yung nakita niya. Ano ba nakita niya? Sa malayuan, okay. Ayan. Nakita ni Balaam, pinakamarami kasi ito. Ito yung nakita ni Balaam. So, kung tayo po ay pupunta sa disyerto at titingnan natin yung kampo ng Israel, ganitong figure ang makikita natin. The figure of the cross.
Ano po? In Numbers chapter 2. So that is not coincidence. Ano ho? That is the signature of God. Okay? Pero masasabi natin signature of God yan dahil sa kapanahonan nila, okay, hanggang doon sa intertestamental, hanggang doon sa last book of the Bible sa Malakay, sabihin na natin, ano ho, okay, hindi pa naiimbento ang method of execution ng mga tao noon is stoning to death in the Middle East. Hindi pa naiimbento yung crucifixion as an execution. Hindi pa naimbento noon. Pero ipinakita na ng Panginoon sa kanila na ito ang symbol ng Panginoon, ito ay signature ng Panginoon dahil ito ay mangyayari pagdating sa New Testament. Ano po? The method of crucifixion, it was according to history, it was invented by the Persians and minana ito ng mga Romans. Kaya pagdating ng Panginoon sa New Testament, pinarusahan siya by crucifixion. Ano po? Okay? But malalaman natin itong crucifixion ng Panginoon, it was foretold centuries ago. Ano po? Bago pa bumaba ang Panginoon. Again, ito po yung another signature of God in the Bible, mga kapatid. Ano po? Okay? So, nakita natin ngayong umaga yung sinasabi ng Psalm 40 verse number 7. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Ang sabi ng Panginoon diyan, ito po yung Psalm, marami po ito, there are in the Old Testament there are more than 8,000 prophecies about the crucifixion of the Lord. Hindi natin pupuntahan lahat dahil ang dami-dami, pero pag pinapag-aralan nyo, malalaman nyo na these are codes in the Bible. Ano po? And by the way, nung naglalakbay ang bansang Israel po dito, nung nasa wilderness sila, at nung sila ay nag-complain sa Panginoon, ano nangyari? Nagkaroon ng maraming ahas doon sa kampo nila. Okay? Karoon ng maraming ahas. At ang daming taong kinagat ng ahas. At lumapit sila kay Moises. Anong ginawa ni Moises? Lumapit din si Moises sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moises, magtayo ka ng tansong ahas, ilagay mo sa poste. At kung makakagat ka, titingin ka lang doon sa poste, gagaling ka na. Sabi ng Panginoon kay Moises. Ano po? Again, that is codes in the Bible. Ano po? Hindi natin maintindihan ano ibig sabihin nun. Paano gagaling ang mga tao na nakagat ng ahas, titingin lang doon sa tansong ahas na nilagay ni Moises sa poste? Paano sila gagaling? Again, that is a code anticipating yung sinasabi ng Panginoon. Tayo magtatapos sa John chapter 3. Anong sabi sa John chapter 3? Punta natin sa pagtatapos natin. Okay, asan na yung John? Chapter 3. Ito ay nangyari sa Book of Numbers. Hindi nila maintindihan ng mga tao. Pero pagdating sa John chapter 3, asan na sabi dito ng Panginoon na po, sa John chapter 3, and as, sabi doon, and as, verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Sabi dyan, ano sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi ng Panginoon dito, yung prophecy doon sa Book of Numbers na tansong ahas,
again, serpent in the Old Testament is a symbol of sin. Brass is a symbol of judgment. Nilagay sa poste, ibig sabihin, nung namatay ang Panginoon sa cross, nung namatay, ipinako siya sa krus, ng Panginoon, He took upon Himself, binuhat niya lahat ng kaparusahan ng kasalanan doon sa krus. Okay? Pinagbayaran na lahat ng kasalanan natin sa krus, hindi sa impyerno, sa krus. Doon siya namatay. He judged sin doon sa krus. Kaya nga ang sabi niya sa Book of Psalm, I am like a worm, sabi ng Panginoon. Kasi yung worm, he is, kung papag-aralan natin yung cultural background doon, yung worm na binabanggit naman sa Book of Psalms, he is using yung kulay pulang uod ng kahoy doon sa Palestine. Bakit kulay pula? Dahil nung pinako ang Panginoon sa krus, pulang-pula ang buong katawan niya dahil umagos ang kanyang mga dugo as a payment for our sin. Okay? So diyan, even as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up. Sabi po diyan, mga kapatid na po. So again, nakita natin, ito yung code ng Panginoon, that there will come a time that the Son of Man will die on the cross for the penalty of our sins, for our justification, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi diyan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng relihiyon o mga gawa o pera ang tao ay naliligtas sa impyerno. Yan ay sa pamamagitan lamang ng pagtalima at pagkilala sa ginawa ng Panginoon sa krus ang ating ikaliligtas, mga kapatid. Again, yan po yung symbol ng Panginoon throughout the whole Old Testament. Again, in closing, ang sabi diyan sa Psalm 40 verse number 7, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Ang buong Bible po, yan po ay sinulat ng Panginoon na laman natin ngayong umaga yung mga specific codes in the Bible po. So if you want to know more about the codes or mga symbol ng Panginoon sa Bible, ay pag-aralan nyo na maigi ang salita ng Panginoon dahil magugulat kayo na ang salita ng Panginoon pala, yan po ang kanyang, siya mismo ang sumulat po nito. Ginamit niya lamang yung mga human writers to give us the word of God. So we will see you again next Sunday. Kita-kita tayo ulit at sa pananambahan sa ating Panginoon. Again, sa mga kapatiran natin, don't forget, as a panghuling salita natin, let me quote for you itong Proverbs 25 verse number 2. Sabi po diyan sa Proverbs 25 verse 2, it is the glory of God to conceal a thing. Okay? It is the glory of God to conceal a thing. Itong mga codes na napag-aralan natin, diyan po na ihahayag ang gloria ng Panginoon. But the honor of kings is to search out a matter. Ibig sabihin, nasa tao ang ating sinasabi dyan, pag-aaral po dito na binabanggit po dyan. Proverbs 25 verse number 2, mga kapatid. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of sabi niya, the honor of kings is to search out the matter. Okay, kita-kita tayo sa susunod na linggo sa ating YouTube channel. Salamat po.